Kabanata 1361. Salungat sa iyong reputasyon, mukhang hindi ka gaanong talented. Ang Golden Knight, si Kane, ay sinulyapan si James na may halatang pagkabigo. Umiling siya at ngumisi. Akala ko ang Dragon King ng Sol ay magkakaroon ng mas makapangyarihang presensya. Ngunit hindi ka kahanga-hanga. May salita para sa mga lalaking katulad mo kay Sol. Tama ba? Ano ito? Ay, tama. I think it was, pretty boy. Ngumiti lang nang walang pakialam si James. Hindi siya nagalit. Nang makitang pinupukaw ni Kane si James, walang nagawa si Reyna para pigilan siya. Sa halip, binigyan niya ng makahulugang tingin si Kane. Naintindihan naman agad ni Kane ang kanyang intensyon. Whoosh! Bigla niyang hinugot ang mahabang gintong espada na nakasabit sa kanyang baywang at itinutok kay James. Sinabi ni kalmadong ni James. Ano ang ibig sabihin nito? Ganito ba ang pakikitungo ni Durandal sa mga bisita nito? Kung ganoon, babalik ako kaagad kay Sol. Ang Durandal ay isang bansang pinahahalagahan ang lakas higit sa lahat. Pansin namin ang mga bisita sa isang single iyan. Kung malakas ka, bibigyan ka ng kaukulang paggalang. Kung mahina ka, dapat kang tumalikod. Hindi tinatanggap ni Durandal ang mga mahihina. Dahil sa pagmamataas ni Kane, napangiwi si Henry. Aaksyon sana siya kung hindi dahil sa mga formalidad na pinaninindigan. Ang mga maharlika ng Durandal ay nagpatuloy sa panunood na parabang ito ay isang dula sa isang teatro. Lahat ay pamilyar kay Kane. Isa siyang Golden Knight mula sa pamilya Keys. Ang kanyang pamilya ay may malaking kapangyarihan sa bansa. At siya mismo ay isang malakas na kabalyero. Na-curious ang lahat kung talagang tinupad ng Dragon King mula kay Sol ang mga chismis tungkol sa kanya. Napatingin si James kay Queen. Nang makitang hindi nakialam si Reyna, ngumiti si James at sinabing, "Kamahalan, hindi nararapat na kalabanan ko siya. Ang tunggalian na ito ay magiging isang panig. Mayroon ka bang mas malakas sa Durandal?" Sa sandaling iyon, ayaw ni James na magmukhang mahina. Ang kanyang casual na biro ay nagdulot ng kaguluhan sa mga taong naruroon. Nagsalubong ang mga kilay ni Reyna. Ang Dragon King mula sa Sol ay lumampas sa kanyang mga hangganan. "Brat, dapat may death wish ka." Galit na galit si Kane nang marinig ang sinabi ni James. Ginawa siyang Golden Knight sa edad na 25, na isa ng kahanga-hangang tagumpay. Walang nang ahas na tignan siya. Gayunpaman, narito ang dayuhang ito. Minamaliit at minamaliit siya sa harap ng Reyna at maharlika. Galit na sumigaw si Kane. "Bungutin mo ang espada mo, James." Tumanggi si James na umatras matapos maamon sa isang tunggalian sa ibang bansa. Kasalukuyan niyang kinakatawan ang kapangyarihan ni Sol. "Hindi ko kailangan ng espada para talunin ka." Nanatiling cool ni James. Sampain ka." Namula ang mukha ni Kane sa galit. Itinaas niya ang kanyang mahaba at gininto ang espada. Umatras ng ilang hakbang, at lumipat sa isang paninindigan sa pakikipaglaban. Tumingin sa kanya si James at ngumiti. Masasabi niya sa isang sulyap na ang kanyang kalaban ay walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at mamamatay kaagad kung siya ay nasa totoong larangan ng digmaan. Hay! Ha! Ha! Hay! Mabilis na ibinaba ni Kane ang kanyang gintong espada sa hangin. Para kay James, ito ay walang iba kundi isang marangya na party trick. "Bastos tanga, tuturuan kita ng leksyon ngayon." Matapos laslasin ng ilang beses ang kanyang espada sa ere, itinutok niya ito kay James. Nang makitang umatake si Kane gamit ang kanyang espada, maraming marangal na babae ang napasigaw sa takot. Ang ilan ay nagtakip pa ng mata. Natatakot na panoorin ang madugong eksena. Ang mahabang gininto ang espada ni Kane ay bumungad kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang mga daliri upang saluhin ang talim ng espada.
Pilit na binunot ni Cain ang kanyang espada mula sa mga kamay ni James pero wala itong nagawa. Ano ang? Ang ekspresyon ni Cain ay nagbago mula sa kumpiyansa hanggang sa pagkaalarma. At namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Habang hawak ang espada, sinimulang suriin ni James ang lakas ni Cain. Ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamataas na limitasyon ng external martial arts at maaaring maging kapantay ng mga grandmaster ni Saul. Ayon sa sistema ng pagraranggo ni Saul para sa sinaunang martial world. Ang mga kakayahan ni Cain ay isang first-ranked grandmaster. Humalabog. Gumamit ng kaunting lakas si James habang pinipihit ang kanyang mga daliri at isang malakas na metal na snap ang bumasag sa katahimikan. Kasunod ng tunog, ang mukhang maririnig na talam ng espada ni Cain ay naputol sa kalahati. Kabanata 1362, Humalabog. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang malutong na tunog. Natigilan ang lahat sa eksena. Ang ilang mga babae, na nakatikip ang kanilang mga mata, ay unti-unting lumingon kay James matapos mapagtantong walang masakit na hiyawan mula sa alinmang partido. Si James ay ganap na hindi nabigla sa kanyang orihinal na pwesto at hinawakan ang kalahating talam ni Cain sa pagitan ng kanyang mga daliri. Samantala, na-freeze si Cain sa kinauupuan niya habang hawak niya ang putol niyang espada. Bumaha sa kanyang isipan ang hindi paniniwala at gulat. Habang nanunood sa gilid, si Henry ay may ganang tumawa ngunit pinigilan ito. How dare they provoke Saul's Dragon King nang walang ingat? Humalabog. Ibinagsak ni James ang naputol na bahagi ng espada. At umalangaw-ngaw ang kalampag ng espada na tumatama sa lupa. Napatingin siya sa distressed na si Cain. Sa halip na kutsain siya, pumalakpak si James ng ilang beses at nag-alay ng ilang salita ng papuri para sa kanya. Magaling ka, nakakuha ka ng kahanga-hangang lakas sa murang edad. As expected from Durandal, your country is full of talented individuals. Same time na lumabas sa kanyang mga labi ang komento. Para kay Cain, parang sarcasm. Naalala niya ang kanyang sarili at gusto niyang balikan si James ngunit hindi siya makabuo ng magkakaugnay. Pangungusap. Nawala ang kanyang pagmamataas at pagmamayabang nang sirain ni James ang kanyang mahabang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Sa sandaling iyon, napagtanto si Cain na kalaban niya ang isang napakalakas na kalaban. Gayunpaman, hindi niya na-intuit ng maayos ang aktwal na lakas ng kanyang kalaban. Marahil, ito ay maaaring isang bagay na hindi niya matututuhan. Maaaring hindi sapat ang kanyang lakas para labanan siya ni James nang walang pinipigilan. Ang Dragon King Army at ang mga sundalo ng Red Flame Army ay ipinagmamalaki sa kanilang mga dibdib. Ipinagmamalaki nila ang kanilang commander. Sa ibang bansa, dalawang daliri lang ang ginamit ng kanilang commander para basagin ang ego ng taong nang insulto sa kanya at nagpoprotekta sa dignidad ni Saul. Kahanga-hanga. Pagkaraan ng ilang sandali, ang reyna ay tumawa sa katuwaan. At isang ngiti ang nabuo sa kanyang kulubat na mukha. She praised James enthusiastically. As expected from our distinguished guest from Saul. Ang iyong lakas ay tunay na maalamat. Gumanti naman ng ngiti si James. Tumingin si Reyna kay James nang may labis na paghanga. Nang makita niya ang galaw ni James sa kanilang dalawa, agad niyang nasabi na isa itong martial artista mula kay Saul. Bago siya humalili sa trono, nabalitaan niya mula sa mga nakatatanda sa pamilya na si Saul ay isa sa pinakamarami misteryosong mga bansa sa mundo. Bukod pa rito, sinabi nila sa kanya na ang mga sinaunang martial artist mula kay Saul ay ilan sa pinakamalakas na tao sa planeta. Maaari nilang maliitin ang sinuman. Ngunit ito ay isang hindi sinasabing tuntunin na huwag maliitin ang mga sinaunang martial artist. Galing kay Saul, gayunpaman, hindi pa nakilala ni Reyna ang isang sinaunang martial artist o nasaksihan ang kanilang tunay na lakas. Lumapit siya kay James at gumagalang.
Dragon King of Sol. Narinig ko ang tungkol sa dakilang lakas ng mga sinaunang martial artist mula kay Sol. Magiging napakabait mo ba para ipakita sa akin ang tunay na lakas ng ancient martial artist? Itinaas ni James ang kanyang mga kamay para pabulaanan siya. Hindi ito espesyal. Hindi ko dapat ipahiya ang sarili ko. Gayunpaman, dapat kong sabihin. Ang mga kabalyero ng Durandal ay talagang isang puwersa na dapat magsimula alang. Sa tingin mo ba magkakaroon ako ng pagkakataon na makipag-spar sa pinakamalakas na kabalyero ng Durandal? Hindi naman iyon magiging problema. Ngumiti si Reyna at ibinuka ang kanyang mga braso. Dragon King, kailangan mong manatili ng mas matagal sa pagkakataong ito. Naghanda ako ng isang piging sa Peter's Castle para salubungin ka sa ating bansa. Sa sinabi nito, gumawa si Reyna ng malugod na kilos. Sinira ni James ang espada ng Golden Knight sa pamamagitan lamang ng dalawang daliri at ang kahanga-hangang gawang ito lamang ay karapat-dapat sa paggalang ni Reyna. Bahagyang tumanggaw siya at sinabi, kami, mga sundalo mula kay Sol, ay nagpapasalamat sa mabuting pakikitungo ng kamahalan. Ikinagalak ko, masaya silang tinitigan ng Reyna. Nilingan ni James si Henry at sinabing, fair na, nanatiling tahimik si Henry habang naglalakad sa likuran ni James. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga maharlika, pinaalis ng Reyna sina James at Henry. Pagkaalis nila, tuluyang bumalik sa realidad si Yelena. Naglakad siya palapit kay Kane. Ipinatong ang isang kamay sa balikat nito. At tinawag siya, Kane. Lumingon si Kane at tumingin kay James na paalis na. Ang kanyang puso ay nadudurog sa kawalang kasiyahan at paghahangad dahil siya ay tunay na naniniwala na si James ay hindi magagawang higit sa kanya sa isang labanan. Bukod dito, ito ay isang kumpleto at lubos na pagkatalo. Sa sandaling iyon, ang paghanga at paggalang na binuo niya sa mga nakaraang taon ay nawala sa isang iglap. Kitang-kita niya ang mapanuksong mukha ng ilang maharlika sa malapit. Kabanata 1363, na may malungkot na ekspresyon. Tiningnan niya ang putol na talam ng kanyang espada sa kanyang kamay at sumirit. That the asterisk man brat. Hindi pa ito tapos. Kumalabog. Inihagis ni Kane ang putol na espada sa kanyang kamay. Sumakay sa kanyang kabayo, at mabilis na umalis sa eksena. Kane! Sigaw ni Yelena kay Kane. Ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na kasama ang mga kabalyero. Bumalatay ang galit sa kanyang magandang mukha. Anong problema mo? Hindi ako ang pumutol ng espada mo. Bakit hindi mo ako pinapansin? Matapos ang mapait na pag-ungol, mabilis na umalis si Yelena at sinubukang abutin si Reyna. Ang kastilyo ni Peter ay sumisimbolo ng kapangyarihan sa Durandal at ang tirahan ng pamilya ng imperial. Ang kastilyo ay binabantayan ng husto ng mga pinaka-mahusay na maharlikang gwardya ng Durandal. Gayunpaman, ito ay lahat ng impormasyon na alam ng sinuman at lahat. Sa katunayan, binabantayan din ng mga lihim na kabalyero ang kastilyo, ngunit ang impormasyon ay nakatago sa publiko. Ang katayuan ng isang Durandal Knight ay katumbas ng mga sinaunang martial artist kay Sol. Hindi alam ng lahat ang tungkol sa kanilang pag-airal. Isang marangyang piging ang inihanda para kay James at sa kanyang mga kasama sa kastilyo. Sa kabila ng maagang oras, hindi kapani-paniwalang engrandi pa rin ang piging. Ang isang umiikot na mesa na may diameter na higit sa 30 metro ay natatakpan ng iba pang delicacy. Umupo si Reyna sa gitna. Ang kanyang anak na babae, si Yelena, ay nakaupo sa kanyang kaliwa. Sa kanina ay isang matandang lalaki na mukhang nasa edad na 60. Nakasuot siya ng isang maringal na damit at nagbigay ng impresyon ng isang matalinong tao. Umupo si James sa tabi ni Yelena, at si Henry ay umupo sa tabi ni James. Sa isang matangkad na ngiti,
Ipinakilala ni Reyna ang 10 tao na nakaupo sa paligid ng mesa. Ang mga naruroon ay pawang mga maharlika na nakatayo sa ibabaw ng panlipunang hagdan sa Durandal. Isa-isa silang nag-toast kay James. Para makasabay sa mga pagpapakita. Ilang higop lang ang tugon ni James. Sa totoo lang, hinamak niya ang gayong mga piging at engrandeng okasyon. Siguradong ginawa nila ang lahat para malaman mo. Bulong ni Henry at napalunok ng laway. Sa kabila ng pagiging isang 3-star general, si Henry ay hindi pa nakakita ng ganoong karangyang pagkain. Lumingon si Reyna kay James habang nakangiti ito sa kanya. Dragon King, sana hindi mo ako pansinin na magtanong ng personal. Ibinaba ni James ang kanyang mga kagamitan at tumingin kay Reyna. Sinenyasan itong magpatuloy habang mahinang sumagot. Magtanong ka, kamahalan. Iniisip ko kung kasal ka na. Hindi nagpatalo si Reyna sa paligid ng bush. Tumawa si James at masayang sumagot. Oo, may asawa na ako. Ganoon ba? Bumakas sa mukha ng Reyna ang panandaliang pagkadismaya. Sinusubukang makakuha ng higit pang mga detalye. Pinindot niya pa. Saang prinsesa ng bansa ang binigyan mo ng karangalan na pakasalan ka? Nagkakamali ka, kamahalan. Ang aking asawa ay isang ordinaryong sibilyan ng Sol. Tapat na sagot ni James. Kung hindi dahil kinakatawan niya si Sol sa biyaheng ito, hindi na sana mag-abala si James na pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan kay Reyna. Binigyan siya ng Reyna ng isang kindat. Balak kong pakasalan ang aking anak sa maharlika ni Sol. Iisipin mo bang magkaroon siya bilang pangalawang asawa? Habang nagsasalita ay sinenyasan niya si Elena. Ito ang prinsesa ni Durandal. Si Elena Louise. Siya ay mula sa pinakadalisay na lahi ng hari. Ano ang tingin mo sa kanya? Dragon King. Tumingin si James kay Elena at binigyan siya ng papuri. Maganda siya at maganda. Ang kanyang kagandahan ay isa na makakaakit sa mga mata ng sinumang makakakita sa kanya. So, iisipin mo bang kunin siya? Natigilan si James sa tanong nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta ang queen sa kanyang alok. Ina, ang magandang mukha ni Elena ay nagbigay ng tingin na malinaw na nagsasabing hindi siya sang-ayon sa desisyong ito. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi pa nga ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Nawalan ng masabi si James. Nang marinig ang reklamo ni Elena, tumango siya at makatuwirang sumagot. Sang-ayon ako sa prinsesa. Sa edad niya, pag-aaral ang dapat niyang priority. Palagi kong pinagsisisihan na hindi sapat ang natutunan ko sa paaralan. Dahil dito, lumalapit ako sa inyo bilang hindi edukado at walang kultura tulad ko. Sinadya ni James na ibinaba ang kanyang katayuan at pinuri si Elena. Matagumpay na niresolba ang hindi magandang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Elena sa kanyang sagot. Siya ang maharlikang prinsesa ng Durandal. Bagamat nasa early 20s lang siya, hindi na mabilang na mga mahal ang nag-propose sa kanya. Ang mga prinsipe mula sa ibang bansa ay nagpadala na rin ng kanyang marriage proposal. Tinanggihan niya silang lahat. Gayunpaman, ang lalaking ito mula kay Sol ang tumatanggi sa kanya sa pagkakataong ito. Akala niya ay normal lang sa kanya ang pagtanggi sa iba. Ngunit sa halip ay hindi niya matatanggap ang ibang tao na tinatanggihan siya. Anong ibig mong sabihin, James? Ipinapahiwatig mo ba na hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Puno ng galit ang fair features ni Elena habang nakatitig kay James na nakaupo sa tabi niya. Nakangiting awkward si James at sumagot. Princess, I'm afraid you've misinterpreted my words. Una, may asawa na ako. Pangalawa, I'm much beneath you as I'm just an uneducated and uncultured man. Lastly, dapat ay focus ka sa pag-aaral mo ngayon. E paano kung may asawa ka na? Pwede ka na lang makipaghiwalay. Nagpout si Elena at masungit na nagtanong. Hiwalayan mo ang asawa mo ngayon at pakasalan mo ako.
Natatakot ako na hindi ito posible. Umiling si James bilang tugon sa kanyang mga kahilingan. Ikaw, halos bumubula ang bibig ni Yelena sa galit. She simply spouted some nonsense in order to save face at hindi talaga nilayon na pakasalan si James. Gayunpaman, narito si James na hindi gumagalang sa kanya. Ina, lumingon si Yelena kay Reyna habang nakapout. Itinaas ng Reyna ang kanyang kamay para putulin siya. Tama na, Yelena, hindi mo siya dapat i-pressure sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Umupo sa tabi ni James. Ibinaba ni Henry ang kanyang ulo. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa. Buti na lang medyo mas maitim ang balat niya kaysa kay James. Kung hindi, namumula na ang mukha niya dahil sa sobrang tagal ng pagpipigil niya ng tawa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si James sa paksa at mabilis na naglabas ng ilang mahahalagang pambansang usapin sa Reyna. Na nilalakaran kung ano ang mahalagang personal na bagay. Ang buong pagkain ay tumagal ng higit sa 1 oras. Pagkatapos ng kapistahan, inayos ng Reyna ang isang taong nagpapakilala kina James at Henry sa kastilyo. Nag-inat at nakahinga ng maluwag si James nang makarating siya sa kanyang kwarto. Hinubad niya ang kanyang sombrero at ang Black Dragon na robe. Saka casual na inihagis sa isang mesa sa loob ng silid. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa kanyang pintuan. Pasok ka. Itinulak ang pinto, at pumasok si Henry sa silid. Pagkapasok niya sa kwarto. Humagalpak ng tawa si Henry. Shit, James. Shake magnet ka talaga. Kahit na ang prinsesa ni Durandal ay may mga hot para sa iyo. Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, huwag na kayong katawa-tawa. Inayos ni Henry ang sarili at seryosong nagtanong. Ano ang susunod nating gagawin? James. Umupo si James. Kumuha ng sigarilyo. At ibinato kay Henry. Sinalo naman ito ni Henry at umupo na rin. Kinuha ni James ang phone niya at binuksan ang isang mapa. Pagkatapos, nag-zoom in siya sa lokasyon kung saan nahuli si Delilah. Tinapik niya ang kanyang daliri sa marker ng lokasyon at sinabing, nahuli si Delilah dito. Wala talaga ito sa loob ng Durandal at isang maliit na bansa na matatagpuan sa mga hangganan ng Durandal. Ang bansa ay halos 800 kilometro mula sa kinaroroonan natin ngayon. Manatili tayo dito ng 1 araw at gumawa ng dahilan para tingnan ang lugar na ito bukas. Tumango si Henry. Sige. Tinapik ni James ang kanyang mga daliri sa mesa na nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, first time namin sa Durandal. At hindi kami pamilyar sa lugar. Kakailanganin nating gumamit ng ilang intelligence network para malaman kung sino ang nakahuli kay Delilah. Kung saan nila siya hawak. At kung buhay pa ba siya. Hinimas ni Henry ang kanyang baba. Dahil dinala mo ang katotohanan na hindi tayo pamilyar sa bansang ito. Sino ang ating dadalhin para mang-alap ng impormasyon para sa atin? Hindi naman natin pwedeng hilingin sa Queen na gamitin ang intelligence network ng Imperial Family para tulungan tayong mag-imbestiga. Di ba? Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi muna natin dapat istorbohin ang Reyna sa ngayon. Tatawag ako ng ilang beses at magtanong sa paligid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Blake, na nagmamadaling pumunta sa kapital. Hindi nagtagal. Sinagot ni Blake ang tawag at iritadong sumagot. James, ano bang problema mo, pare? Hiniling mo sa akin na sumugod sa kabisera at pagdating ko doon ay nalaman kong nagpunta ka sa Durandal. Sagot ni James, mayroon pa akong ibang bagay na dapat asikasuhin ngayon. Tumawag ako para itanong kung alam mo bang isang mahusay na underground intelligence network sa Durandal. Siyempre, ang bawat bansa at lugar sa mundong ito ay may mga underground na puwersa at intelligence network. Bigyan mo ako ng kontak.
Mag-set up ako ng meeting para sa iyo kasama ang isa sa mga underworld bosses ni Durandal. Kabanata 1365. Sige, ipauwi ko na sa iyo iyan. Ipaalam sa akin kapag nagawa mo na ang mga pag-aayos. Pagkatapos ng maikling tawag sa founder ng Dark Castle, ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, tinitigan niya si Henry at sinabing, "It's settled. Maaari tayong magpahinga sa ngayon at mag-isip kung anong dahilan kung bakit maaari nating gamitin para umalis ng ilang araw." Sige, walang lahat si Henry. Sige na at magpahinga ka na. Pagod na pagod si James pagkatapos ng oras na biyahe. Pagkatapos ng maikling talakayan kay Henry, nag-ayos ang dalawa sa kastilyo. Samantala, sa isa pang kastilyo ng Durandal na tinatawag na Keys Castle. Ito ang tirahan ng pamilya Keys. Ang Keys ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Durandal. Sila ang mga tagapagtanggol ng bansa. At halos lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay mga kabalyero. Sigurado ka ba? Sa sala ng kastilyo, kumunot ang noo ng isang matandang lalaki nang marinig ang sinabi ni Kane. Sinasabi mo bang isang lalaki mula sa Sol ang nahuli at nabali ang iyong espada gamit lamang ang dalawang daliri? Ayan, Lolo. Please. Kailangan mo akong ipaghiganti. Ang Dragon King na ito mula kay Sol ay mayabang na turok. Kung hindi mo siya tinuturuan ng leksyon, mababa ang tingin niya sa ating bayan. Malungkot na sabi ni Kane. Pumikit ang matanda at nag-isip ng malalim. Madaling mahuli at mabali ni James ang espada ng isang Golden Knight. Ibig sabihin ang kanyang lakas ay dapat na malaman ang mga pamantayan ng Golden Knight sa pamamagitan ng isang malaking margin. Sinuri niya ang sitwasyon sa kanyang isipan. Napagpasyahan niya na ang Dragon King mula sa Sol ay maaaring kasing lakas ng isang Sacred Knight. Sa Durandal, ang mga kabalyero ay mayroon ding iba't ibang ranggo ayon sa kanilang lakas: Bronze Knight, Silver Knight, Golden Knight, Sacred Knight, at Divine Knight. Bronze ang pinakamababa, at si Divine ang pinakamahalaga. Matapos tansyahin ang lakas ni James, walang pakialam na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, wala pa siyang 30 at hindi dapat sulit ang pagsisikap na magpadala ng mas malakas na miyembro ng pamilya para supilan siya. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. Samantala, dapat kang magsikap na lumakas pa. Pero, Lolo, iginagalang ng Reyna ang brat na iyon ng may malaking paggalang at kahit na plano niyang ipakasal sa kanya ang prinsesa. Ayaw bitawan ni Kane ang galit na nararamdaman. Ha! Ngumuso ang matanda. Reyna lang siya. Kung gusto ng pamilya namin, madali naming mapapalitan ang Reyna anumang oras. Ang matanda ay ang kasalukuyang pinuno ng Keys. Kohler Keys. Ang pamilya Keys ang namamahala sa Durandal Knights. Bukod pa rito, kontrolado nila ang higit sa kalahati ng yaman ng bansa. Hindi pagmamalabas na sabihin na si Durandal ay kabilang sa mga Keys. Tama na yan. Na-dismiss ka. Mabuti. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Kane at tumalikod na para umalis. Samantala, nakaupo si Kohler sa kanyang upuan. Nawalan ng pag-iisip. Mukha siyang matanda na at lubog na ang mga mata ngunit nakasuot ng magarang damit. Hindi gaanong pinansin ni Kohler si James. Sa halip, higit siyang nag-aalala tungkol sa mga sinaunang martial artist mula kay Sol. Bago natapos ang labanan para sakupin si Sol 100 taon na ang nakalilipas. Personal niyang pinangunahan ang Durandal Knights para sakupin si Sol. Ngunit tinalo ng mga sinaunang martial artist ni Sol ang kanyang mga kabalyero. Nakipaglaban din siya sa isang makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, natalo siya at hindi na niya nagawang lumaban. 100 taon na ang nakalilipas. Hinawakan niya ang posisyon ng Sacred Knight. Sa lahat ng oras na ito, ang kanyang pagkatalo ay mabigat sa kanyang isipan. Matapos bumalik sa Durandal,
Nagsimula siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay at naging isang Divine Knight. Inaasahan niyang muling makalaban ang mga nangungunang martial artist ni Saul at mabawi ang kanyang nawalang karangalan. Kabanata 1366. Nasiraan ng loob si Crawler matapos maalala ang kanyang pagkatalo 100 taon na ang nakalilipas sa kamay ng sinaunang martial artist na iyon. Ang pagkawalang iyon ay nagmumulto sa kanya mula noon. Pagkatapos ng pagkatalo, bumalik siya sa Durandal at nagsimulang magsanay sa pag-iisa, upang mabuti ang kanyang mga kasanayan at kabyusan ang kanyang sarili. 100 taon na ang lumipas. Umupo si Crawler sa kanyang upuan at tumingin sa malayo. Napabuntong hininga siya habang napuno ng lungkot ang kanyang mga mata. Siguro kung buhay pa ba ang nakatalo sa akin. Siguradong nag-improve din siya ng malaki mula noon. Naiintindihan niya na ang taong tumalo sa kanya noon ay hindi magiging pareho at malamang na bumuti lamang mula noon. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat sa kadahilanang ito. Natatakot siyang matalo muli. Gusek, bulong niya. Naalala niya ang taong tumalo sa kanya na sinasabing mula sa Gusek. Naalala ni Crawler na Kalan ang pangalan ng lalaki. 100 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kalaban ay nasa 40s lamang ngunit may hawak na hindi makatao na lakas. Si Crawler ay 80 taong gulang na noon at ngayon ay 180 taong gulang na. Alam niyang wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Sa kabila ng pagiging malakas na Divine Knight, hindi rin siya immune sa pagtanda. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay nasa loob lamang ng 3 taon bago siya natural na mamatay mula sa katandaan. Wala na akong maraming oras. Madilim na ungol ni Crawler. Kung nakaganti siya ngayon, maiiwasan niyang dalhin ang kanyang mga pagsisisi sa libingan kasama niya. Evan, tahimik na tawag ni Crawler. Sa pagtugon sa kanyang boses, isang figure ang lumitaw halos kaagad. Para siyang multo, mabilis na lumitaw sa harap ni Crawler sa 1 segundo. Lumuhad siya sa isang tuhod. Ibinaba ang kanyang ulo, at paos na sumagot, "Sir, Evan, 100 taon na akong nagsumikap at nabuhay ng 180 taon. Iyan ay halos 200 taon na ginugol sa paghahasa sa aking sarili. At ang aking oras ay halos maubos. Hinuhulaan ko may natitira pa akong 3 taon." Tahimik na wika ni Crawler. Nabuhay ng halos 200 taong gulang. Nakita at naranasan niya ang maraming bagay. Kaya, hindi siya nabuhay ng walang kabuluhan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pinagsisisihan. Nagpatuloy si Evan sa pagluhod sa sahig habang nakayuko ang ulo. Hindi niya inangat ang ulo at tahimik na nakikinig kay Crawler. "Isa lang ang pinagsisisihan ko nitong 100 taon. Mula noon ay bumabagabag na sa aking isipan. At hindi ko talaga ito maalis. Kapag hindi ko ito naresolba, dadalhin ko ang aking panghihinayang sa libingan. Evan, may isang bagay akong kailangan mong gawin para sa akin." "Sir, ano pong order niyo?" "Nais kong magtipon kayo ng mga malalakas na lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo at magdaos ng isang martial arts exchange conference sa Mount Olympus." Nang marinig niya ito, hindi sinasadyang napaangat ng ulo si Evan. Isa rin siyang matanda na halos kasing edad lang ni Crawler. Bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Nagdadalawang isip siya kung magsasalita ba siya o hindi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Sir, sigurado bang gusto mong gawin ito? Kung makikilahok ka, ang kapangyarihan sa iyong katawan ay mawawala. At wala pang 3 taon ang iyong mabubuhay. Matagal na akong nabuhay. Kailangan kong maghanap ng ibang gagawin. Bago ako mamatay, gusto kong burahin itong panghihinayang na pinanghawakan ko sa nakalipas na siglo." Tandaan din na mag-imbita ng mga sinaunang martial artist mula kay Saul. Sa partikular, gusto kong maghanap ka ng isang martial artist na nagngangalang Kalan sa Saul.
Anyayahan siyang lumahok sa martial art exchange na ito. Gusto kong matalo siya ng patas bago ako mamatay. Naiintindihan. Tumango si Evan. Sa pag-iisip. Ibalita ang balita sa buong mundo at anyayahan ang lahat ng mga malalakas na martial artist na lumahok sa komperensya sa Mount Olympus. Ang mga keys ay magbibigay ng parangal sa nagwagi na higit sa lahat kasama ang Excalibur. At saka, gagantimpalaan ko ang mananalo ng bahaging yaman ng keys. Ano? Ibinibigay mo ang Excalibur. Kabanata 1367. Nagulat si Evan at tumalsik. Sir, pag-isipang muli, ang Excalibur ay ang simbolo ng ating kabalyero. Kung ibibigay mo ito, mawawala ng pananampalataya ang ating mga kabalyero. Itinaas ni Crowler ang kanyang kamay at pinutol si Evan. Nakapagdesisyon na ako, sa nakalipas na ilang siglo. Walang ipinanganak na may Night Soul at kaya walang sinuman ang maaaring humawak ng Excalibur. Anyway, balak ko lang na maging isang kumikitang atraksyon. Ibigay ko man. Baka hindi mahawakan ng nakakakuha. Gusto ko lang ng pagkakataon na lumaban sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo bago ako mamatay. Ito ang magiging perpektong finale para sa buhay ko. Naiintindihan ko. Titingnan ko kaagad. Hindi nagtagal si Evan. Umalis na siya nang matapos niyang makipag-usap kay Crowler. Lumabas si Crowler at tumayo sa dingding ng kastilyo. Nakatingin ang mga mata niya sa malayo. Puno ng determinasyon ang kanyang kulubat na mukha. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa mundo ang lakas ng mga kabalyero at patunay na tayo ang pinakamalakas na pag-airel sa mundo. Samantala, nagpapahinga si James sa Imperial Castle ng Durandal. Pagkaraan ng ilang oras na nakatulog, nagising siya sa pagtunog ng kanyang telepono. Bumangon siya sa kama at kinuha ang phone niya. Pagtingin niya sa screen, nakita niyang tumawag si Callan sa kanya. Kumunat ang noo ni James. Anong tawag sa akin ni Callan sa ganitong oras? Baka may nangyari sa capital. Isang panginginig ang damaloy sa gulugod ni James na pumasok sa isip niya ang pag-iisip. Mabilis niyang sinagot ang telepono at nagtanong. Anong problema, Callan? May nangyari ba sa kapital? Walang humpay na sagot ni Callan. Hindi, maayos naman. May alam lang akong balita at gusto kong itanong kung alam mo ang tungkol dito. Ha? Anong klaseng balita? Matapos malaman na walang nangyaring masama sa kanyang pagkawala, nakahinga ng maluwag si James. Nasa Durandal ka ba ngayon? Oo. Anong problema? Nakipagkita ka na ba sa isang matandang lalaki na nagngangalang Crowler? Sino si Crowler? Natatarantang sagot ni James. Paliwanag ni Callan. Si Crowler ang pinuno ng Durandal's Knights. Pinangunahan niya ang kanyang mga kabalyero sa isang pakikipagsapalaran na salakayin si Saul 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit natalo ko siya. Akala ko matagal na siyang namatay. Pero ngayon ko lang nalaman na buhay pa siya. Ayon sa natanggap kong balita, nag-oorganisa siya ng Martial Arts Exchange Conference na gaganapin sa Mount Olympus sa Durandal. Ang mananalo sa kumperensya ay tatanggap ng bahagi ng yaman ng pamilya Kiss pati na rin ang kanilang espada. Ang Excalibur. Sandaling ibinalita ni Callan ang natanggap niyang balita. Laking gulat ni James matapos itong malaman. Ano? Wala akong narinig tungkol dito. Isip ni James. James, ang iyong hitsura sa Durandal ay dapat na nagbigay sa kanya ng ideya na ayusin ang Martial Art Exchange Conference na ito. Tiyak na padadalhan niya ako ng imbitasyon para makilahok dito. Malamang gusto niya akong talunin sa conference at kabyusan ang sarili niya sa pagkatalo niya sa 100 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, wala akong planong lumahok sa pagkakataong ito. Dahil nasa Durandal ka, dapat sumali ka sa conference sa ngalan ng mga martial artist ni Saul. Binigyang diin ni Callan ang kanyang mga salita sa kanila. Hindi ito away sa paaralan.
Nabalitaan ko na ang mga malalakas na tao mula sa buong mundo ay nagbabalak na pumasok. Ito ay isang kritikal na sandali upang ipagtanggol ang dignidad ng mga martial artist ni Saul. Hindi natin kayang mawala. Bukod dito, ang gantimpala ay ang simbolo ng mga kabalyero. Ang Excalibur, mayroon itong espesyal na lugar sa puso ng mga kabalyero at isang napakalakas na sandata. Dapat kang lumabas na matagumpay at ibalik ang Excalibur. Ito ay usap-usapan na ang mga kabalyero ay dapat sumunod sa utos ng nagtataglay ng Excalibur. Kung gayon, ang pagkakaroon ng Excalibur ay ginagamit na ikaw ang may utos sa lahat ng mga kabalyero sa Durandal. Si Callan ay sumundot tungkol sa komperensya ng detalyado. Sige, naiintindihan ko. Kung nasa Durandal pa rin ako sa oras na magsisimula ang komperensya, dadaan ako at makikipagkompetensya sa lahat ng napakaraming manlalaban na ito. Yun lang muna. Ibaba ko muna. Casual na itinapon ni James ang kanyang telepono. Isang internasyonal na martial arts exchange conference. Ito ay tila mas maaasahan kaysa sa Mount Thunder Conference sa Seoul. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si James na itigil muna ang ideya. Kinailangan niyang umalis sa kastilyo sa lalong madaling panahon upang simulan ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Delilah. Pagkatapos lamang niyang ayusin ang usaping ito ay magkakaroon siya ng oras upang simulan ang paglahok sa Martial Arts Exchange Conference. Kung sakaling malaya siya noon, sasali siya. Kung wala siyang oras, wala siyang magagawa kundi bigyan ng pass ang conference at bumalik sa Seoul sa lalong madaling panahon at ayusin muna ang maraming isyu sa bansa. Kabanata 1368. Hinubad ni James ang kanyang damit pang-militar. Nagpalit ng kanyang casual na damit. At hinanap si Henry. Saglit na nag-usap ang dalawa sa silid at nagplanong umalis sa kadahilanang pamamasyal. Nang matapos na ang plano ng dalawa ay sabay silang lumabas ng kwarto. Biglang lumapit sa kanila ang isang magandang kasambahay at yumuko habang magalang na sinasabi, "Dragon King, ang reyna ay naghanda ng pananghalian para sa inyo." Sige, tumango si James. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sumenyas ang magandang kasambahay na sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, inakay niya sina James at Henry sa pananghalian. Venue. This time, wala masyadong tao. Tanging ang reyna at ang kanyang anak na babae. Si Elena. Ang pagkain ay mas simple din kaysa sa umaga. Sa kabila ng pagiging mas mahinhin kaysa sa salo-salo sa umaga, mas maluho pa rin ang pagkain kaysa sa anumang nakikita sa labas. Kamahalan. May ilang araw pa bago magsimula ang opisyal na pagpapalitan ng militar. Balak ko pumunta, pamamasyal at maranasan ang cultural heritage ng Durandal para sa aking sarili. Habang kumakain, dinala ni James ang paksa tungkol sa kanya at ni Henry na umalis sa kastilyo. Mukhang maganda iyan. Itinaas ng reyna ang kanyang kamay at iminuwestra ang kanyang anak. Walang klase si Elena sa mga susunod na araw. Kaya paano kung ipapakita niya sa iyo? Hindi na kailangan. Mabilis na tanong ni James sa mungkahi ni Reyna. Pareho kaming rowdy na sundalo at wala talagang magandang asal. Hindi namin nais na hindi sinasadya. Saktan mo si Prinsesa Yelena. Habang nagsasalita si James, binato niya ng matalim na tingin si Yelena. Prinsesa Yelena, dapat ay abala ka sa ibang bagay. Hindi mo kailangang abalahin ang iyong sarili para sa aming kapakanan. Kaya nating tumingin sa paligid mag-isa. Magalang na tinanggihan ni James ang alok. Buti sana kung samahan sila ni Yelena kung talagang mamasyal lang sila. Gayunpaman, narito sila upang ayusin ang kanilang mga gawain. Sa pananaw ni Yelena, tila minamaliit siya ni James sa pagtanggi sa alok ng kanyang ina. Buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay James. Sinabing, wala namang problema, nagkataon lang na sobra ang free time ko ngayon.
Dahil pinakiusapan ako ni Reyna na samahan ka. Paano ko siya tatanggihan? Sinamahan kita habang naglalakad ka sa ating bansa nitong mga susunod na araw. Nag-double down siya at mas pinilit na sundan sila dahil tumanggi si James sa kanya. Nasanay ang prinsesa sa mga taong nagsisikap na tugunan ang kanyang mga kapritsyo at pagnanasa. Sa ngayon, tumanggi si James na tingnan siya ng maayos sa mata. Hindi na ba ako nais o kaakit-akit? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nag-alinlangan si Elena sa kanyang hitsura. Hindi naman talaga kailangan. I insist. Hindi umatras si Elena. Tinatanggihan mo ba ang kumpanya ko dahil mababa ang tingin mo sa akin? O marahil, kayong mga lalaki ay nagpaplanong bumisita sa ilang lugar na ayaw ninyong magsama ng isang babae. Napahiya si James. Sumingit ang Reyna. Dragon King. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang inasal. Siya ay naging spoiled bulok. Kaya sana, mapatawad mo siya. Napangiti si James. Mukhang hindi sila makakaalis nang hindi sinasama si Elena. After giving it some thought, James hesitantly replied, I see. Kung ganoon nga ang kaso, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang alok niya. Ang kanyang pag-aatubili ay nagpagalit kay Elena. Agad naman itong tumalikod sa kanya. Anong klaseng ugali ang ipinapakita mo sa amin, James? Dapat kang igalang na binibigyan kita ng personal na paglilibot sa Durandal. Oo. Mabilis na sumang-ayon si James sa kanya para itigil ang kanyang mga reklamo. Pagkatapos, tumigil siya sa pagsasalita at ibinaba ang kanyang ulo upang tapusin ang kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, mabilis na naghanda si James at lumabas na may nakasukbit na Blade of Justice sa kanyang tagiliran. Isang marangyang gintong karwahe ang naghihintay sa kanila sa labas ng kastilyo. Isa itong karwahe na hinihila ng kabayo na may 8 kabayo sa unahan. Maraming tao ang nakatayo sa harap ng karwahe. Ang pinaka nakakasilaw at kapansin-pansing tao ay isang matangkad, kaakit-akit na babae sa puting damit. Siya ay may mataas na tulay sa ilong, asul langit na mga mata, at malasutla, blonde na buhok. Anong ginagawa mo, James? Napakabagal mo. Tumayo si Elena sa harap ng karwahe at pinanood ang paglapit nina James at Henry. 1/3. Ipinagpatuloy niya ang pang-asar sa kanila. Alam mo, iba na ang laging naghihintay sa akin. Hindi ako naghintay ng iba sa buong buhay ko. Lumapit si James sa karwahe at binigyan ito ng isang beses habang nakangisi. Huwag mong sabihing aalis tayo sa karwahe na ito. Paano pa kung hindi ito? Sagot ni Elena na may pagtatanong na tingin. Huminga ng malalim si James at minasahe ang kanyang templo. Ayaw niyang makaakit ng atensyon. Lumapit si James sa gilid ni Elena at bumulong. Prinsesa, pupunta ako para ayusin ang ilang importanteng negosyo. At hindi magiging ganito kapansin-pansin. Medyo delikado ang ginagawa ko. Kaya mas mabuti din na huwag kang sumama. Anong mahalagang negosyo? Nagliwanag ang asul na mga mata ni Elena. At tuwang-tuwa siya. Napabulalas siya. Ang galing. Ganyan ang paraan. Mas mabuti pa sa pinlano ko. Gusto ko ng magandang thrill. Kabanata 1369. Walang magawang sinabi ni James. Kung pipilitin mong sumama sa amin, kailangan naming maglakbay ng mas maingat. Sige, aayusin ko agad. Mukhang excited si Elena. Agad siyang tumawag sa telepono. At maya-maya ay lumitaw ang isang pilak na Rolls-Royce sa tarangkahan ng kastilyo. Ang numero sa plaka ay hindi kapani-pani walang lantad at agad itong nakilala bilang kotse ng pamilya ng imperial. Prinsesa, masyadong flashy pa ang kotseng ito. Kailangan nating maging low profile. Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang iyon? Frustration na bulong ni James. Sobra pa ba ito? This is already very low-key. Malungkot na sagot ni Elena.
Kailangan natin ng mura at karaniwang sasakyan. Kakailanganin din natin ng plaka na hindi nakakaakit ng pansin. Nataranta si Elena sa kanyang pakiusap. Matapos ipaliwanag ang kanyang layunin sa kanya ng ilang beses. Sa wakas ay naunawaan ni Elena. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at ngumisi sa kanya. Nakuha ko. Mabilis siyang gumawa ng isa pang tawag sa telepono. This time, may lumapit na ordinaryong sasakyan. Sa wakas ay nasiyahan si James. May isang na driver sa kotse. Pinaalis ni James ang driver at hinayaan si Henry na kunin ang manibela. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng pasahero at kumilos para sumakay sa kotse. Gayunpaman, hinayla ni Elena ang kanyang braso bago siya makapasok. Dapat umupo ka sa likod kasama ko. Ano ang? Gustong magmura ni James pero mabilis niyang nilunok ang kanyang sinabi. Walang gana siyang pumasok sa backseat. Sumakay si Elena sa kotse na may kontentong tingin. Pinaandar ni Henry ang sasakyan at pinaandar ito. Ang reyna ay nakatayo sa dingding ng kastilyo at pinanood ang sasakyang nawala sa abot tanaw. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod niya. Ito rin ang lalaking nakaupo sa tabi niya noong umaga na handaan. Kamahalan, sigurado ka bang ligtas na isama si Elena sa kanila? Nag-aalala ang ekspresyon ng matanda. Ayos lang. Magiging ligtas siya. Napaawang ang labi ng reyna sa kasiyahan. Matapos ni James ang kanyang lakas sa umaga. Partikular na nagpadala siya ng isang tao upang siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan at ipakita sa background. Ang taong pinadala niya ay may malalim na koneksyon kay Saul at may kilala siyang mga sinaunang martial artist. Kaya, marami siyang nakuhang impormasyon tungkol kay James. Si James ay hindi isang regular na Joe. Tila, siya ay minsan sa isang siglong martial art genius na nalampasan si Callan. Ang taong tumalo kay Crawler 100 taon na ang nakalilipas. Walang mangyayaring masama kung nasa tabi niya siya. Nga pala, kamahalan, ano sa palagay mo ang internasyonal na martial arts exchange conference na inorganisa ni Crawler? Si Crawler ay nag-iisa at hindi nagpakita sa publiko sa loob ng maraming taon. Dapat niyang matanto na malapit na ang kanyang oras. Kaya balak niyang kabyusan ang sarili mula sa pagkatalo na dinanas niya ang 100 taon na ang nakakaraan. Ang paraan na pinili niyang gawin iyon ay tila sa pamamagitan ng komperensyang ito. Huminto ang reyna at nagpatuloy. Ito ay isang pagkakataon para sa pahiniin natin ang impluwensya ng mga Kiss sa Durandal. Sana hindi ako bigin ni James. Ang iyong kamahalan ay tunay na matalino at matalino. Maangin dito sa labas. Bumalik na tayo sa loob. Tumalikod ang reyna at umalis. Samantala, pinalayas na ni Henry ang ari-arian ng kastilyo. Nakipag-ugnayan si James kay Blake, na nasa malayong kabisera ng Saul. Habang nagpapahinga sila, ginamit ni Blake ang kanyang mga koneksyon para makipag-ugnayan sa isang maimpluwensyang tao sa underworld ni Durandal at mag-set up ng meeting para sa kanila. Habang nagmamaneho, tinanong ni Henry, saan tayo pupunta, James? Hinanap ni James ang address na ipinadala sa kanya ni Blake at sinilip ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Yelena sa tabi niya at nagtanong, Yelena, alam mo ba kung nasaan ang Utharburg? Siyempre, ito ay isang napakasikat na bayan sa Durandal. Ito ay higit sa 500 kilometro ang layo mula rito. Bilin ni James kay Henry. Pagkatapos, pupunta tayo sa airport para makakuha ng flight papuntang Utharburg. Sige, binuksan ni Henry ang navigation system at tinungo ang airport. Curious na bulong ni Yelena. Hoy! Bakit ka pupunta sa Utharburg? Huwag mo nang itanong. Sundin mo lang kami ng tahimik. O ibabalik ka namin kung mayroon ka pang mga reklamo. Pinili ni James na panatilihing malabo ang layunin ng kanilang paglalakbay. At pagkatapos sagutin ang tanong niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga sandali.
Nang makita ang iritang ekspresyon ni James at ang pangkalahatang hindi kanais-nais na saloobin sa kanya. Si Elena ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang kamao. Gumawa siya ng kilos na nagmumungkahi na gusto niya itong suntukin. Kabanata 1370. Natahimik si Henry at nagpatuloy sa pagmamaneho papunta sa airport. Hindi nagtagal, dumating sila at bumili ng 3 tiket papuntang Utarburg. Naka-black hat at oversized na sunglasses si Elena habang naghihintay sa boarding gate. Pero hindi yun sapat para maitago ang dismayadong tingin niya. Bilang prinsesa ni Durandal, hindi na niya kinailangan pang maghintay para makasakay ng eroplano. Bakit kailangan pang sumakay ng commercial plane kung private plane naman ako? Aside from that, bakit kailangan kong magbihis ng malinaw? Hindi nakikita ng mga tao ang aking mga maselang feature dahil sa mga masalimuot na accessory na ito. Walang pumapansin sa akin. Hindi na lang pinansin ni James ang palagi niyang pag-aagaw. Kung hindi dahil sa posibleng mawalan siya ng pagkakataon na ang mga opisyal na network ng paggamit ng impormasyon ni Durandal sa darating. Hindi sana siya mag-abala na aliwin ang prinsesa ni Durandal at isama ito sa kanila. Wala rin siyang magandang dahilan para iwan siya. Habang naghihintay na sumakay sa eroplano, kinuha ni James ang kanyang telepono at nirepaso ang impormasyong ipinadala sa kanya ni Blake. Kasama sa impormasyon ang profile ng underworld figure na malapit na nilang makilala. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang maimpluwensyang mga figure sa Durandal at nagkaroon ng mga paniwalang pag-aari. Hindi pa banggitin, lihim niyang kinokontrol ang maraming malalaking kumpanya sa loob ng bansa at maging ang kanilang mga internasyonal. Ang taong ito ay tinawag na Zaire Woods. Kasalukuyan siyang nasa Utarburg, kung saan naninirahan ang isa sa kanyang mga manliligaw. Kaya, nagkataong nasa bahay na siya kamakailan. Nakipag-ugnayan si Blake kay Zaire at nag-ayos ng pagpupulong sa pagitan nila ni James sa Utarburg. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay, tuluyang nakasakay sa eroplano ang 3 tao. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa Utarburg. Pagkalabas ng airport, tinawagan ni James ang numerong binigay ni Blake sa kanya. Sinagot ng tatanggap ang tawag. At isang malalim na boses ang nagtanong, ito ba ang nagtatag ng Dragon Palace? Inayos ni Blake na makipagkita si James kay Zaire. Ngunit sa pagkukunwari ng tagapagtatag ng Dragon Palace sa halip na ang Dragon King of Sol. Kung ginamit niya ang huling titulo, tatanggi sana si Zaire na makipagkita kay James. Oo, sagot ni James. 8 ng gabi. Kilalanin mo ako sa East Road Villa District. Matapos ibigay ang oras at lugar para sa kanilang pagpupulong. Tinapos ng kabilang partido ang tawag. Niligpit din ni James ang phone niya. Pagtayo sa isang tabi, tanong ni Henry, paano nangyari? James. Sabi ni James, magkikita tayo sa East Road Villa District alas 8 ng gabi. Tumingin si Elena kay James nang may kaina-hinalang tingin. James, anong ginagawa natin dito? Sinong ka-meeting mo? Anong uri ng mahalagang negosyo ito? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pupunta kung magiging boring lang. Mas maganda kung hindi ka sumama sa amin. Dapat kang maghanap ng isang hotel at manatili doon pansamantala. Muli kaming magsasama-sama kapag natapos namin ang aming gawain. Tumalikod na si James at naglakad palayo. Sinusubukan mo bang paalisan ako? Hindi pwede. Nananatili ako sa inyo. Frustration na sigaw ni Elena at hinabol sila. Sabay silang 3 na lumabas ng airport. Sumakay sila ng taxi papunta sa liwasang bahay at nagkaroon ng maikli at masayang lakad. Nang malapit na ang meeting, sumakay ang 3 ng taxi papuntang East Road Villa District. Nakarating na tayo, sabi ng driver. Tiningnan ni James ang navigation app sa kanyang telepono at sinabing, wala pa tayo, hindi ba ilang kilometro pa ang layo natin sa destinasyon?
Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 30 taong gulang. Iginala niya ang kanyang tingin kay James at sa iba pang mga pasahero sa kanyang sasakyan. Hindi mo ba talaga alam? O nagkukunwaring hindi mo alam? Ito ang East Road, at ito ang teritoryo ni Zaire. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang lumayo pa rito. Napakamot sa ilong si James at sinabing, "Ganun ba? Well, pupuntahan ko si Zaire. Mabuti pang ipagpatuloy mo ang pagmamaneho." Tumingin ang driver kay James na para bang baliw at mapang-asar na sinabi, "Bata, masasabi kong isa kang solin. Ang sabi mo nandito ka para makipagkita kay Zaire. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Zaire? Sa tingin mo ba siya ang tipo ng tao na kakilala lang sa bawat Tom, Dick at Harry? Hoy, ingatan mo yang ugali mo." Nakaupo sa likod na hilera. Hindi nasiyahan si Elena sa inasta ng driver at siniko siya. "Alam mo ba kung sino ako? Ako ang..." "Sige, tama na." Ayaw nang palakihin pa ni James ang sitwasyon at agad na binayaran ang driver. Pagkatapos, mabilis niyang hinayla palabas ng sasakyan si Elena. "Anong ginagawa mo, James? Unhand me. Bakit mo ako hinihila palabas?" Sinaman siya ni Elena ng masamang tingin. "Tama na yan. Itigil ang paggawa ng kaguluhan. Hindi naman ganoon kalayo." "Fair na." Inakay siya ni James sa braso. Ang ilang kilometro ay hindi masyadong malayo. Mabilis na sanang nakarating si James sa venue kung nakabiyahe siya ng walang pigil. Sa kasamaang palad, kasama niya si Elena, kaya kailangan niyang pabagalin ang kanyang lakad. Mahigit kalahating oras na ang lumipas. Ngunit hindi pa rin sila nakakarating sa destinasyon. Kabanata 1371. Hoy! Gaano pa ba tayo lalakarin? Naka-high heels si Elena at hindi na niya kinaya. Naglupasay siya sa lupa at tumanggi na ipagpatuloy ang paglalakad. Nagreklamo siya, "Bakit kailangan nating maglakad kung sasakay lang naman tayo? Nasa unahan lang. Paano kung kukuha ako ng taxi para dalhin ka sa isang hotel para magpahinga?" Pagkasambit pa lang niya ng mga katagang iyon ay tumayo na si Elena. Hindi kailanman. Naglakad siya palapit kay James. Ngumuso, at sinabing, "Huwag mo nga akong isipin na iwan ako." Matapos maglakad ng malayo, isang villa district ang nakita. Sa sandaling iyon, sumugod sa kanila ang ilang mersenaryo na nakasuot ng camouflage uniforme at armado ng mga sandata. Nahamarang sa kanilang landas. Nang makita ang paparating na grupo ng mga tao, napukaw ang kuryusidad ni Elena. Wow! Mga mersenaryo sila. Si Elena ay prinsesa ni Durandal at naranasan niya ang lahat ng uri ng mga pangyayari. Sa halip na matakot, natuwa siya sa eksena. "Sino kayong tatlo?" Lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dalang machine gun at iniskan ang tatlo. Humakbang si James. Sa paghakbang pa lang niya, 12-dosenang machine gun ang nakatutok sa kanya. Kinawian niya ang kamay at sinenyasan ang iba na huwag gumalaw. Tapos, nakangiti niyang sabi, "I'm James from the Dragon Palace. May appointment ako kay Mr. Woods." Dragon Palace. Nataranta ang pinuno ng grupo ng mga mersenaryo. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Dragon Palace. Gayunpaman, ang mga nakatataas ay naghatid ng mensahe na ang isang taong nagngangalang James ay bibisita sa gabi. Naalala ng pinuno ang kanyang sarili at iniutos. Hanapin sila. Dala lang ni James ang Blade of Justice. Maliban sa kanyang espada, wala siyang dalang ibang armas. Matino siyang nakipagtulungan sa kanila at itinaas ang kanyang mga kamay. Nakipagtulungan sa kanila na hanapin siya. "Ibigay mo sa akin ang iyong espada. Hindi ka pinapayagang magdala ng anumang armas. Kahit isang espada." Saglit na nag-isip si James. Saka ibinato sa kanila ang Blade of Justice. Inabot ng kabilang partido ang espada. Ngunit nadulas ito at nahulog sa lupa.
Yumuko siya at pinulot ito. Hinubad niya ang Blade of Justice at pinuri. Nakakahangang espada. Binalaan sila ni James. Keep it safe for me. Ang mga kahihinatnan ng pagkawala nito ay magiging malubhang. Ibinalik ng pinuno ang espada sa kaluban at inihagis ito sa nasasakupan sa likuran niya. At sinabing, hanapin ang dalawa pa. Napaka-cooperative ni Henry sa paghahanap. Samantala, hindi nasisiyahan si Elena sa kanilang mga ginawa at sumigaw. How dare you touch the princess with your marumi kamay? Hindi nakikipagtulungan. Ay detain mo siya. Nagdilim ang ekspresyon ng pinuno. At iminuwestre niya ang kanyang nasasakupan. Agad namang lumapit kay Elena ang isa sa mga nasasakupan na may dalang baril. How dare you? Mga rebelde kayo. Galit na galit si Elena. Naguguluhan si James sa inasal niya. Ang pagdadala sa kanya ay napatunayang napakahirap. Noong una, ayaw niyang magkaproblema at nakipagkita kay Zaire para humingi ng tulong sa pag-iimbestiga sa kinaroroonan ni Delilah. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi kumilos. Sa isang iglap, nawala siya sa paningin. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa dati niyang pwesto. 12-dosenang mga mersenaryo na armado ng mga sandata ang nahulog sa lupa. Na umuungol sa sakit. Ha! Napatulala si Elena, bago niya maproseso ang nangyari. Ang mga mersenaryo ay bumagsak sa lupa sa sakit. J. James, ikaw, puno ng gulat ang magandang mukha ni Elena habang nakatitig kay James. Nakangiting sabi ni James, I didn't want to hurt anyone. But I can't stand still while the princess is being binubuli. Sige, alis na tayo. Tumalikod siya at humakbang pasulong. Kabanata 1372. Ang mga mata ni Elena ay kumikinang sa paghanga. Alam niyang malakas si James pero hindi niya inasahan na magiging ganito ka-overpowering. Agad niyang pinabagsak ang 12-dosenang armadong mersenaryo. Iniwan silang umungol sa sakit at hindi na makabangon. Tumakbo siya at naabutan si James. Nagniningning ang kanyang mukha na may matengkad na ngiti. Hindi ko ine-expect na ganito kakalakas. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Bigla siyang may naalala at tumalikod. Winawagayway ang kamay sa ere. Agad na lumipad papunta sa kanya ang Blade of Justice na nasa lupa. Hinawakan niya ang espada at sinabing, Tara na salubungin natin itong si Mr. Woods. Nagpatuloy si James. Pagkaalis niya, tumayo ang isa sa mga mersenaryo at inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Ginoo, si Woods. Ang nagtatag ng Dragon Palace. Si James ay nasugatan ang marami sa ating mga tauhan at pinipilit siyang pumasok. Isang matangkad at itim na lalaki ang nakaupo sa sofa. Nang marinig ang ulat ng kanyang subordinate, napangiti siya at bamulong. Interesting. Hindi pa ako nagkaroon ng kahit sinong nang ahas na pumasok sa teritoryo ko. Nagpatuloy si James sa paglalakad ng mas malalim papasok sa Villa District. Habang papalapit sila sa Villa District, mas binabantayan ng security ang lugar. Mayroong post kada 3 hakbang at 5 tao bawat post. Ang mga mersenaryong ito ay binubuo ng mga Caucasians, Blacks, at Asians. Lahat sila ay mabigat na armado. Tila nagutos ang nakatataas na huwag nilang pigilan si James at ang kanyang partido. Biglang may lumapit na sasakyan mula sa di kalayuan. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nasa edad 40 na may mataas na ilong at maputi ang balat. Sa likod niya ay maraming itim na lalaki na may mga rocket launcher sa kanilang mga balikat. Lumapit ang pinuno ng Caucasian at tumayo sa harap ni James. Itinaas niya ang kamay. Sinenyasan si James, na huminto sa pagsulong. Huminto si James at tumingin sa taong nasa harapan niya. Nang makita ang eksenang ito, bamulong si Elena. Hindi ko alam na may pribadong armadong puwersa sa Utharburg. Magkakaroon ako.
upang ipaalam sa aking ina at hiling sa kanya na magpadala ng mga tropa upang linisin ang mga taong ito. Ang pinuno ay tumayo 10 metro ang layo at nagtanong, "Ikaw ba si James ay taga Dragon Palace?" Sumagot si James, "Oo, ako iyon." Hindi siya malakas, ngunit malinaw na umalangaw ang kanyang boses sa buong lugar. "Ang lakas ng loob mo, brat. How dare you attack on Mr. Wood's property?" Itali mo siya. Kasunod ng kanyang utos, pinalibutan ng maraming armadong mersenaryo ang partido ni James. Lumitaw din ang kanilang mga sniper sa mas mataas na lugar sa di kalayuan. Ang trio ay agad na na-flash ng hindi mabilang na mga tuldok ng laser mula sa mga rifle. Gayunpaman, hindi natakot ang tatlo. Sina James at Henry ay dumaan sa lahat ng uri ng labanan sa nakaraan. Samantala, si Elena ay prinsesa ni Durandal at marami na rin siyang nasaksihan sa nakaraan. Kaya, hindi siya natatakot sa mga armadong mersenaryong ito. Lumapit ang pinuno at tumayo sa harap ni James. Naglabas siya ng pistol at pinaglaruan ito sa harap ni James sabay ngisi. "Narinig ko na ang Dragon Palace ay bagong tatag at naging aktibo sa ilang mga lugar." Gayunpaman, nagdilim ang mukha niya, at bigla niyang itinaas ang kamay. Idiniin ang pistol sa noo ni James. Siya ay umungal. "Ito ang Utharberg ng Durandal. Ito ay teritoryo ni Mr. Wood. Sa lugar na ito, kumilos ka ayon sa mga tuntunin ni Mr. Wood." Lumuhad kaagad. Ang kanyang boses ay parang dumadagandong na kulog na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Bago pa makasagot si James, napangiti si Elena, "Ginoo, teritoryo ni Woods. Napakayabang. Ito ay si Durandal, at ito ang Luis." Mabilis na pinutol ni James si Elena. "Yelena, remember, low profile." "Mabuti." Pasensya na sagot ni Elena at wala nang sinabi pa. Itinaas ni James ang kanyang kamay. Ibinaba ang baril na nakatutok sa kanyang noo. At mahinahong sinabi, "Nandito ako para pag-usapan ilang bagay kay Mr. Woods. Pwede dalhin ako sa kanya. Gusto mong makilala si Mr. Woods?" "Sigurado, maaari kang lumuhod." Ngumisi ang lalaki. Dumilim ang mukha ni James. Wala siyang planong saktan ng sinuman at gusto lang niyang magkaroon ng mapapayapang pakikipag-usap kay Zaire. Kung tutuusin, gusto niyang humingi ng pabor. Gayunpaman, tila hindi niya magagawang makipagkita kay Zaire nang hindi ipinakita ang kanyang mga kakayahan. "Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, lumuhod ka." Muling nagsalita ang leading man. Kabanata 1373. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay nalaglag na ang katawan ng lalaking Caucasian. Sabay-sabay, ang lahat ng iba pang mga mersenaryo ay bumagsak sa lupa. Malakas na enerhiya ang sumabog mula kay James at pinabagsak ang kanyang mga kalaban. Ang mga sniper na nakatago sa mas mataas na lugar ay nahulog din sa lupa at hindi nakakakuha ng sapat na lakas upang makabangon. Binawi ni James ang kanyang lakas at tumingin sa lalaking Caucasian na nakahandusay sa lupa. Sumisigaw sa sakit. Lumapit siya at tinapakan ang mukha ng Caucasian na lalaki. Mahinahong sinabi, "Mataas ang tingin ko sa mga kakayahan ni Zaire. Kaya naman pinuntahan ko siya. Bumangon ka at ihatid mo ako sa kanya." Sa sandaling iyon, isang bagyo ang bumalot sa puso ng lalaking Caucasian. Ano ang nangyayari? Hindi niya maintindihan ang nangyari. Ilang sandali ang nakalipas. Sino ang lalaking nauna sa kanya? Baka isa siyang Diyos. Nabigla rin si Henry sa lakas ni James. Alam niyang si James ay isang 8th rank Grandmaster ngunit hindi niya alam kung hanggang saan ang kanyang lakas. Sa isang tabi, napatulala si Elena. Si James ay nagpakita ng lakas ng napakalakas na hindi niya akalain na posible ito. "Tao ka rin ba?" Matapos ang isang saglit na pagkabigla, muling inayos ni Elena ang sarili at hindi makapaniwalang tumingin kay James.
Siya ay kabilang sa imperial family ni Durandal at nakita niya ang lakas ng makapangyarihang mga kabalyero sa paglalaro. Gayunpaman, kahit na ang pinakamalakas na Durandal Knight ay hindi maaaring umatake ng walang tunog. Lalo pa ang pagpapabagsak ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Binuhat ni James ang lalaking Caucasian sa lupa. Napatulala ang lalaki at dinala si James kay Zaire habang tulala pa rin. Samantala, nakayakap si Zaire sa isang dalaga sa villa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok sa silid ang lalaking Caucasian. Pagpasok pa lang niya sa villa, hindi na niya nakayanan. Bumigay na ang mga paa niya. Bumagsak siya sa lupa. Hindi na makatayo. Hindi mapakali si James at tumingin sa sala. Napansin agad ang itim na lalaking nakayakap sa isang dalaga. Binigyan na ni Blake ng impormasyon si James tungkol kay Zaire. Kaya naman, masasabi niyang ang matangkad na itim na lalaki ay si Zaire. Lumapit si Jarnes at umupo sa tabi niya. Umupo din si Elena sa tabi ni James na excited ang mukha. Samantala, nakatayo si Henry sa likod ni James. Itinulak ni Zaire ang dalaga palayo at tumingin kay James. Nakaupo sa tapat niya. Ngumisi siya at mahinahong sinabi, "Ikaw dapat si James, ang nagtatag ng Dragon Palace." "Yeah." Walang pakialam na sagot ni James. "Brat, ang lakas ng loob mo. How dare you make trouble in my territory?" Hindi ka ba nagtanong bago dumating? Agad na nagdilim ang ekspresyon ni James. Gusto lang niyang humiram ng ilang channel kay Zaire para imbestigahan si Delilah. Gayunpaman, ang taong nauna sa kanya ay kumikilos ng mayabang. "Tama na sa kalokohan mo." Mabilis na gumalaw ang katawan ni James. At humarap siya kay Zaire. Hinawakan niya ang kwelyo ni Zaire. Sinakal ang leeg. At malamig na sinabi, "Diretso ako sa iyo. Kailangan kong hiramin ang iyong intelligence network para maimbestigahan ang kinaroroonan ng isang tao." Kasing bilis ng kidlat ang mga galaw ni James. At ni Zaire ay wala ng oras na mag-react bago mabigti ang kanyang leeg. Sa sandaling iyon, nahihirapan siyang huminga at nasusuka. Binitawan siya ni James at bumalik sa orihinal niyang upuan. Mabilis na nag-react si Zaire at inilabas ang kanyang baril. Pinaputukan si James. Boom! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. "Ah!" Sigaw ni Elena. Pagkatapos magpaputok ng baril ni Zaire ay tuluyan na siyang natigilan. Itinaas ni James ang kanyang kamay at sinalo ang bala sa pagitan ng kanyang mga daliri sa harapan niya. May mga butil ng pawis sa mukha ni Zaire. Babagsak na sana siya sa lupa kung hindi siya nakaupo sa sofa. Kabanata 1374. Hindi mabilang na mahirap na sitwasyon ang pinagdaanan ni Zaire. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng ganitong karumal-dumal na eksena. Paano makakahuli ng bala ang isang tao gamit ang kanyang mga daliri? Tao ba ang lalaking ito? Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Umupo sa tabi ni James. Sumilip si Elena kay James at nag-isip ng malalim. Maya-maya'y bumalik sa katinuan si Zaire at tumingin kay James. Nanginginig siya na parang nakatingin sa demonyo. Sa sandaling iyon, hindi siya naglakas loob na maging pabaya at mabilis na magalang na sinabi. Mr. Hayden, sino ang gusto mong imbestigahan?" Kinuha ni James ang litrato ni Delilah. Inilagay ito sa mesa, at malamang itinulak ito, na nagsasabing, "Hinahanap ko ang babaeng ito. Ang kanyang pangalan ay Delilah Kimberly. At siya ay mula sa Sol. Naglakbay siya sa Erothaya 2 buwan na ang nakakaraan at nahuli sa isang maliit na bansa na pinangalanang Simserdan sa hangganan ng Durandal. Ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi pa rin alam. Magpapadala ako ng isang tao na mag-iimbestiga kaagad." Natakot at nauutol si Zaire. "Ma'am." Bahagyang tumango si James at sinabing, "I'll give you a day to figure out the whole incident of her capture and whereabouts. Kung hindi, hindi ka na umiral sa mundong ito."
Pagkatapos magsalita ni James, tumalikod na siya at umalis. Sumunod naman sa likuran niya sina Yelena at Henry. Pagkaalis ng tatlo sa villa, humiga si Zaire sa sofa. Oh my God! Sino ang lalaking iyon? Hindi pa rin makapaniwala si Zaire na may isang taong makakahuli ng bala sa mundong ito. Samantala, sumunod naman si Yelena sa likuran ni James at patuloy na binubamba ng mga tanong paglabas ng villa. Gaano ka katatag, James? Nabalitaan ko sa mga kabalyero sa aming pamilya na may mga sinaunang martial artist kay Saul at ni Rango rin. Sa tingin ko, nagsimula ito sa unang rango at umaakyat hanggang sa ika-9. Di ba? Anong rank mo? Hoy! Huwag mo akong pansinin. Sagutin mo ako. Hindi sumagot si James sa mga tanong ni Yelena. Nababalot siya sa kanyang iniisip tungkol sa sitwasyon ni Delilah. Tiyak na malalaman ni Zaire ang kinaroroonan ni Delilah kung ang mga nakahuli sa kanya ay mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kung siya ay nahuli ng ilang mahiwagang puwersa, magiging mahirap para sa kanya na malaman kahit na sa kanyang mga channel at impluensya. Sa katunayan, maaaring hindi siya makakuha ng anumang uri ng impormasyon sa lahat. Anong susunod? James? Tanong ni Henry sa likod ni James. Nag-isip sandali si James at sinabing, mananatili kami sa Utharburg ng isang araw at maghihintay ng update mula kay Zaire. Kailangan nating gumawa ng iba pang mga plano para mag-imbestiga kung hindi tayo makakakuha ng anumang impormasyon. Tumango si Henry at sinabing, sige, magpapabok ako kaagad ng lugar para sa atin. Pagkatapos makipagkita ni James kay Zaire, nanatili siya sa bahay. Samantala, bumalik si Thea sa kabisera at desperado siyang nagsisikap na gamutin ang kanyang mga sugat at alisin ang malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang cold energy ay hindi kapani-paniwalang matigas ang ulo, at hindi niya ito mapaalis sa kanyang katawan kahit na ano pa ang kanyang subukan. Sa loob ng kwarto niya, naka-lotus position si Thea sa kama. Medyo mapotla ang mukha niya. At may sakit siyang hitsura. Nakakatakot talaga ang spiritual calm. Huminga ng malalim si Thea. Naunawaan niya kung gaano katiwali ang spiritual art at hindi niya ito isinasabuhay. Sinaktan siya ni Simon ng espiritual na palad, na nagdulot ng malaking problema sa kanya. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang phone niya na nakatabi. Binawi niya ang kanyang lakas. Kinuha ang telepono, at nakita niyang si Maxine ang tumatawag. Sinagot niya ang telepono at malamig na sinabi, ano ang problema? Boses ni Maxine ang narinig mula sa telepono. Kamusta ang mga sugat mo? Hindi bagay sa iyo. Nasa labas ako ng bahay niyo ngayon. May sasabihin ako sa iyo. Buksan mo ang pinto. Ibinaba ni Thea ang telepono at tumayo. Pagkatayo niya, ang matinding sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na may masakit na ekspresyon. Makalipas ang ilang segundo, medyo nabawasan ang sakit. Lumabas siya ng pinto sa courtyard at binuksan ang gate. Nakatayo sa labas ang isang payat. Magandang babae na may mahaba at kayumangging buhok na nakatali sa isang nakapusod. Ang bisita ay nagniningning na may dalisay at malambot na ugali. Nasa kamay niya ang isang pakete ng gamot. Sinulyapan ni Thea si Maxine at malumanay na sinabi, halika sa loob. Pumasok si Maxine sa likod ni Thea at pumasok sa sala. Inilagay niya ang gamot sa mesa at sinabing, ito ay gamot na gawa ng isang senior ng Cadence. Ito ay may magandang epekto sa paggamot sa mga panloob na pinsala. Naglabas din si Maxine ng maliit na puting bote at iniabot kay Thea. Ito ang gamot na kinuha ko sa medicine cabinet ng pamilya namin. Partikular din itong ginagamit para sa pagpapagaling ng mga panloob na pinsala. Salamat. Bahagyang lumuwag ang displeased expression ni Thea, ngunit nananatili pa rin siya sa malayong kilo. Gayunpaman,
Ang mga gamot na ito ay hindi nakakapinsala sa aking pinsala. Sigurado ka bang ayos ka lang? Napatingin si Maxine sa maputlang mukha ni Thea. Hindi niya maiwasang mag-alala at nagtanong. Bakit hindi ka pumunta sa Medical Valley? Ang mga tao doon ay may pinakamahusay na mga kasanayan sa medikal. Itinaas ni Thea ang kanyang kamay at pinutol ang sinabi ni Maxine. Sinabi, ipahayag ang iyong layunin. Kung walang importante, pwede kang umalis. Kailangan kong magnilay-nilay sa pag-iisa. Sa totoo lang, hindi ito isang bagay na mahalaga. Saglit itong pinag-isipan ni Maxine at inilagay sa isip niya ang mga salita. Pagkatapos, sinabi niya, may balita mula kay Erothaya na nagsasabi na ang pamilya Keys ay magdaraos ng isang kumperensya sa Durandal, ang International Martial Arts Conference sa Durandal. Nakikinig kay Maxine. Walang pakialam na ekspresyon si Thea. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol kay Durandal, hindi niya napigil ang kabahan at nagtanong. May kaugnayan ba ito kay James? Umiling si Maxine at sinabing, hindi naman siguro. Nakahinga ng maluwag si Thea at nagtanong. Ano ang pinagmula ng pamilya Keys? Sagot ni Maxine, after learning about the International Martial Arts Conference, I specifically looked into them. Ang pamilya Keys ang pinakamalakas sa Durandal. At ang kanilang pag-iral ay katumbas ng mga Kaidan sa Seoul. Gagantimpalaan nila ang nanalo sa kumperensya ng bahaging yaman ng kanilang pamilya at Excalibur. Ang mananalo sa kumperensya ay maaaring mag-uwi ng Excalibur. Huminto si Maxine at tumingin kay Thea. Ang Excalibur ay ang simbolo ng mga balyero. Ang pagkuha nito ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pamamahala na kontrolin ang mga kabalyero. Alam mo ba kung ano ang mga knight? Umiling si Thea. Ipinaliwanag ni Maxine. Sa Erothaya, ang status ng mga knight ay katumbas ng mga sinaunang martial artist ng Seoul. Nang marinig ito, naintriga si Thea. Tumayo si Maxine at nagpaliwanag. Ang International Martial Arts Conference ay gaganapin sa loob ng 10 araw sa Mount Olympus, na matatagpuan sa Durandal. Pagkatapos magsalita, tumayo si Maxine at umalis. Pinagmamasdan ni Thea ang paglabas niya ng villa. Pagkaalis ni Maxine ay naging solemn na ang mukha ni Thea. Ang kanyang payat at makatarungang mga daliri ay tumapak sa mesa. Bumubulong. Layunin ba niya na sabihin ito sa akin para pahiwatig na sumali ako sa International Martial Arts Conference sa Durandal para mapanalunan ko ang Excalibur at makontrol ang mga kabalyero ng Erothaya? Bahagyang hindi sigurado si Thea sa motibo ni Maxine. Gayunpaman, ang Excalibur, ang tibak na maaaring kumokontrol sa mga kabalyero ng Erothaya, ay talagang nakatutukso. Ang sinumang makakuha nito ay magiging pinuno ng mga kabalyero ng Erothaya. Nakapareho ng katayuan ng Great Grandmaster sa sinaunang martial world. Iyon ay magpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga sinaunang martial artist ni Seoul at ang mga kabalyero ng Erothaya, na siyang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang pagkakaroon ng kontrol sa kanila ay magpapahintulot sa kanya na bigyan si James ng maximum na suporta anuman ang gusto niyang magawa. Ubu. Naputol ang pag-iisip ni Thea nang biglang umubo. Umubo siya ng maraming dugo. Pumulot si Thea ng tisyo sa mesa. Pinunasan ang dugo sa labi. At naging solemn na ang maputlang mukha. Muli, ang kalagayan ko ngayon ay hindi ako pinapayagang lumaban. Hindi ako makakalaban para sa Excalibur. Nag-aalala si Thea. Ayaw niyang isuko ang pagkakataon. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang pisikal na kondisyon na gawin ang gusto niya. Anong gagawin ko? Siya ay nahuli sa isang dilema. Kabanata 1376. Medical Valley. Thea recalled Maxine mentioning Medical Valley. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ideya na makipagkita sa medical saint sa Medical Valley upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Matapos umusbong ang pag-iisip,
Agad siyang bumalik sa kanyang silid at binuksan ang kanyang aparador. Binuksan niya ang nakatagong storage sa closet at inilabas ang maskara, damit, at malevolent sword ng pinuno ng Celestial Sect. Inilagay ni Thea ang mga gamit sa isang malita at nagmamadaling lumabas. Bumili siya ng tiket sa eroplano at pumunta sa lungsod kung saan matatagpuan ang Medical Valley. Hindi nagtagal, lumabas si Maxine sa pinagtataguan mula sa kalapit na courtyard house ni Thea. Tumingin siya sa direksyon na iniwan ni Thea at bumulong. Si Thea lang hindi na pwedeng tumahimik. Pupunta ba siya sa Medical Valley para hanapin ang medical saint para gamutin ang mga sugat niya o kay Durandal? Hindi sigurado si Maxine ngunit itinago niya ito sa kanyang isip. Ang kanyang layunin sa pagpunta ay upang ipaalam kay Thea ang mga balita ng komperensya at ihanda siya para dito. Tumalikod siya at umalis. Samantala, sumakay ng eroplano si Thea sa airport. Ang Medical Valley ay matatagpuan sa timog kanluran ng Seoul. Si Thea ay hindi pa nakakapunta sa malalalim na kabundukan at kagubatan ng timog kanlurang rehiyon. Gayunpaman, siya ang pinuno ng Celestial Sect ngayon. Ang Dark Horse ng sinaunang martial arts world ni Seoul. Ang sekta ay maaaring ituring na pinakamakapangyarihang kapangyarihan kay Seoul. Kaya, madali para sa kanya na mahanap ang lokasyon ng Medical Valley. Wala pang kalahating araw, nakarating siya malapit sa Medical Valley. Sa unahan niya ay isang malawak na hanay ng bundok. Sa paanan ng isa sa mga bundok ay isang maliit na nayon. Tanghali na nang makarating siya, at umusok ang usok mula sa nayon. Naghahanda ng tanghalian ang mga taga-nayon. Alam ni Thea ang lugar kung saan nakatira ang Outer Disciples of Medical Valley. Ang mga Outer Disciples of Medical Valley ay nanirahan sa lugar tulad ng mga ordinaryong magsasaka at nabubuhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga pananim. Isinuot ni Thea ang kanyang nakakatakot na maskara. Nakasuot siya ng malaki at itim na Amerikana. At hinawakan niya ang kanyang espada. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon. Bago pa man siya pumasok sa ngayon. Marami na siyang naakit na atensyon ng mga taga-nayon. Napatingin ang mga taga-nayon kay Thea na may hinala. Lumapit ang isang magsasaka na may dalang kagamitan sa pagsasaka at maingat na tiningnan ang papalapit na si Thea. Tanong niya, "Hey there, ano ang layunin ng iyong pagbisita? Ano ang gusto mo sa amin?" "Ako ang pinuno ng Celestial Sect. Dito para makilala ang medical saint." Hininaan ni Thea ang boses at nagsalita sa malalim na tono. Nang marinig na niya ang pinuno ng Celestial Sect, agad na umatras ng ilang hakbang ang magsasaka. Bagamat siya ay kasalukuyang isang magsasaka, isa rin siyang disipulo ng Medical Valley at narinig ang tungkol sa Celestial Sect. Hindi pinansin ni Thea ang mga Outer Disciples at pumasok sa village na may dalang malevolent sword. Sa nayon, maraming tao ang nagtipon-tipon na may dalang armas. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos laban kay Thea. Pinagmasdan nila ang dahan-daang paglalakad ni Thea sa kanila patungo sa bundok sa likod ng nayon. Pagkarating sa bundok, pinaikot ni Thea ang kanyang true energy at binilisan ang takbo. Maya-maya, nakarating na siya sa main lokasyon ng Medical Valley. Ang Medical Valley ay matatagpuan sa isang lambak sa pagitan ng ilang mga bundok. Natural ang kapaligiran, at sariwa ang hangin na may pahiwatig ng amoy ng gamot. Ang balita ng pagdating ng Celestial Sect ay kumalat na sa buong Medical Valley. Tumayo si Thea sa tabi ng isang ilog malapit sa Medical Valley at tiningnan ang malinaw na tubig. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang dumating mula sa malayo. Ang nangunguna ay isang matandang may puting buhok at balbas. Nakasuot siya ng puting damit at parang isang celestial na nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. Maraming tao ang nakasunod sa likod niya. Ang mga taong ito ay lumakad sa tubig at lumitaw sa harap ni Thea. Nakatayo mga 10 metro ang layo mula sa kanya.
Kabanata 1377. Ang matandang lalaki na mukhang isang celestial na nilalang ay ang Valley Master, na tinawag na medical saint, 2/3. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay ang pinakamahusay sa Sol. At kahit na ang mga Kaidan ay hindi kumpara sa kanya, ang medikal na saint ay humakbang pasulong at ikinulong ang kanyang kamao, na nagsasabing, "Humihingi ako ng paumanhin sa pagkanta sa pagdating para salubungin ka. Maaari ko bang itanong kung bakit bumibisita ang pinuno ng Celestial Sect ngayon sa Medical Valley?" Nahaharap sa pinuno ng Celestial Sect na naging viral sa sinaunang martial world. Ang medical saint ay hindi naglakas loob na kumilos ng walang pakialam. "Kailangan ko ng paggamot." Hindi nagpatalo si Thea at sinabi ang layunin ng kanyang pagbisita. Paggamot. Natigilan ang medical saint. Ang mga alagad ng Medical Valley ay nanatiling maingat sa kanilang mga bisita. "Oo," malumanay na sagot ni Thea. "Nakipaglaban ako sa Grand Sect Leader, si Simon, sa Mount Thunder Sect. Gumamit siya ng long-lost martial art technique, spiritual palm of the spiritual art sa akin. Natamaan ako ng suntok at parang hindi maalis ang cold energy. Kaya, pumunta ako sa Medical Valley upang gamutin ang aking mga pinsala." Espiritual na palad. Nanlamig ang dugo ng medical saint. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Thea na nakasuot ng nakakatakot na maskara. Itinanggi niya ang posibilidad. Imposible yan. Si Simon ay isang kahanga-hanga at iginagalang na figure ng sinaunang martial world. Siya ay isang alamat na nabuhay ng higit sa 100 taon. Hindi siya maaaring magsasanay ng gayong mapanlinlang at masamang pamamaraan ng martial art. "Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako sayo?" Sagot ni Thea sa paos na boses. Tiyak na hindi. Ang medical saint ay gumawa ng isang malugod na kilo at sinabing, "Pumunta ka dito." Hindi siya nang ahas na tanungin ang kanyang kahilingan at mabilis na tinanggap siya ng lambak. Maging si Simon ay natalo. At ang lahat ng impyerno ay mawawala sa Medical Valley kung nais ng pinuno ng Celestial Sect na sirain sila. Umupo si Thea sa isang kahoy na upuan sa loob ng isang kahoy na bahay sa Medical Valley. Umupo sa tabi niya ang medical saint at sinabing, "Iunat mo ang iyong kamay para sa akin. Kailangan kong tingnan ang pulso mo." Hinubad ni Thea ang kanyang mga guwantes na gawa sa balat. Ibinulong ang kanyang manggas, at ipinakita ang kanyang makatarungan at payat na mga kamay. Nagulat ang medical saint nang makita ang kanyang mga kamay. Nagtataka siya sa kanyang puso. Maaaring ang pinuno ng Celestial Sect na naging viral sa sinaunang martial world ay isang babae. Ang mga kamay na ito ay patas at maganda. Siya ay dapat na isang bata at napakagandang babae. "Anong mali?" sabi ni Thea sa malalim na boses. "Hindi. Wala lang." Nawala sa kanyang pag-iisip ang medical saint at idiniin ang kanyang mga daliri sa pulso ni Thea. Tinitingnan ang kanyang pulso. Lumipas ang oras sa minuto. 1 minuto, 5 minuto, at pagkatapos ay 10 minuto. Sinuri ng medical saint ang kanyang pulso sa loob ng 10 minuto at binawi ang kanyang kamay. Ibinaba ni Thea ang kanyang manggas. Isinuot muli ang kanyang mga guwantes na gawa sa balat. At tumingin sa medical na saint. Nagtatanong, "Kumusta?" Unti-unting naging solemn na ang ekspresyon ng medical saint. Matapos mag-isip ng 10 segundo, sumagot siya, "Hindi maganda ang kalagayan mo. Una, malubha ang iyong mga panloob na pinsala. At kung hindi dahil sa iyong kapangyarihang true energy na nagpapatatag sa iyong kondisyon, maaaring patayin ka na. Pangalawa, mayroon talagang hindi kapani-paniwalang masamang enerhiya sa iyong katawan. Patuloy nitong sisirain ang iyong katawan at mga organo." Tanong ni Thea, "Maaari ba itong gumaling?" "Oo, ngunit magtatagal ito." "Gaano katagal?" Nag-isip sandali ang medical saint bago siya binigyan ng ligtas na numero.
Kahit 3 taon, mapapagaling ko ng lubusan ang iyong mga sugat at maalis ang masamang enerhiya sa iyong katawan kung mananatili ka sa Medical Valley sa loob ng 3 taon. Hindi mangyayari iyon. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Sagot ni Thea sa malalim at paos na boses. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo para tuluyan na akong gumaling. Tiyak na gagantimpalaan kita ng malaki pagkatapos. Naging problemado ang ekspresyon ng medical saint. At sumagot siya, hindi mo ba ako pinapahirapan sa ganoong paraan? Kahit na ang isang miracle elixir ay hindi kayang pagalingin ang iyong pinsala ng napakabilis. 1 week lang ako. Ang International Martial Arts Conference ay magaganap sa Durandal sa loob ng 10 araw. Kailangan kong magmadali doon para makasali. Nang marinig ito, napaisip ang medical saint. Narinig din niya ang tungkol sa International Martial Arts Conference. Binalak din niyang magtungo sa Durandal upang masaksihan ang lakas ng mga powerhouse. Hindi niya inaasahan na ang pinuno ng Celestial Sect ay lalahok din. Natatakot ako na hindi kita mapagaling sa 1 linggo. Kailangan mong humanap ng iba. Kabanata 1378. Ang medikal na saint, ang Valley Master din, ay hindi nakapagpagaling sa kondisyon ni Thea sa loob ng 1 linggo. Nagtitiwala siyang mapapagaling niya ito. Ngunit tatagal ito ng hindi bababa sa 3 taon. Hindi. Tumanggi si Thea na umatras. Dapat mo akong pagalingin sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, sisirain ko ang Medical Valley. Hiling niya. Kahit magbanta ka na sirain ang Medical Valley at papatayin ako. Hindi kita mapagaling. Huminga ng malalim si Thea para pakalmayan ang sarili at humingi ng tawad. I'm sorry. Umalis ako sa pila. Still, medical saint. Wala na talaga akong oras. May 1 linggo lang ako para gamutin ang mga sugat ko. Pagkatapos ng 1 linggo, kailangan kong sumugod sa Durandal. Ikaw ang pinakabihasang medikal na practitioner sa Sol. Kung kahit hindi mo ako kayang pagalingin, sino pa ang makakagawa ng kahit ano sa kalagayan ko? Ang medical saint ay may time na ekspresyon. Kamakailan, nagkaroon ng hindi mabilang na mga alingaw tungkol sa Celestial Sect. Ginawa ng labas ng mundo ang Celestial Sect na isang masamang sekta. Sa hindi inaasahan, ang Mount Thunder Sect ay sumuko sa Celestial Sect. Partikular niyang ipinadala ang mga tao sa Mount Thunder Sect upang magtanong tungkol sa sitwasyon at alam na ang Celestial Sect ay hindi gumawa ng massacre doon. At walang nasugatan. Nilabanan lang ng pinuno ng Celestial Sect si Simon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng medical saint, posibleng gumaling ang iyong mga pinsala sa loob ng 1 linggo. Ngunit wala akong magagawa tungkol sa cold energy. Napaisip si Thea, nasa limitasyon niya dahil dumating siya ng internal injuries at cold energy. Bagamat ang kanyang panloob na makakasakit lamang ang maaaring gamutin at ang cold energy ay hindi maalis sa ganoong kaikling panahon. Hindi ito nakakaapekto sa kanyang lakas. Salamat. Si Thea ay may magalang na pag-uugali sa medical saint dahil siya ay isang mataas na iginagalang na nakatatanda sa sinaunang martial world. Kahit na hindi siya nagtataglay ng walang kap-oras na lakas, lubos pa rin siyang hinangaan dahil gumaling na siya. Hindi mabilang na mga martial artist. Malala na ang iyong mga sugat at mahirap pagalingin. Kakailanganin namin ang isang espesyal na material na panggamot upang gamutin ang iyong mga pinsala kung kailangan itong gawin sa loob ng 1 linggo. Tanong ni Thea, anong kailangan natin? Sumagot ang medical saint, Sanguine Bloom. Ano yan? Ito ay isang bihirang panggagamot na material na hindi kapani-paniwalang paggamot sa mga panloob na pinsala. Saan natin hahanapin ito? May frosty swamp sa bundok sa likod ng aming lambak. Mahahanap mo ang Sanguine Bloom sa kailaliman ng malamig na latian. Gayunpaman, ang frosty swamp ay napakalamig.
At kahit na ang mga malalakas na martial artist ay hindi makakarating sa ilalim ng latian upang kunin ang Sangon Bloom. Kukunin ko. Tumayo si Thea at sinabing, "Paki-lead the way." Ito ang tanging pag-asa niyang makabawi. At ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Bagamat nagkaroon siya ng matinding internal injuries at patuloy na sinisira ng cold energy ang kanyang katawan. Naramdaman niyang hindi siya magiging problema sa pagpili ng Sangon Bloom. "Sige, halika dito." Tumayo ang medical saint at sinenyasan siyang sundan niya. Naunang lumabas ng kwarto ang medical saint. Sa labas ng pinto, maraming alagad ng Medical Valley ang natipon. Nakahawak silang lahat sa kanilang mga armas at nakabantay. Nang makitang lumabas sa kanila ang Valley Master at ang pinuno ng Celestial Sect, ang mga umatras ang mga disipulong ito. Kinawayan ng medical saint ang kanyang kamay at nag-utos. "Ayos na ang lahat. Pwede na kayong umatras." Naiintindihan. Nagkalat ang mga alagad ng Medical Valley. Dinala ng medical saint si Thea sa bundok sa likod ng kanilang lambak. Narating nila ang Frosty Swamp sa kailaliman ng lambak. Ang Frosty Swamp ay medyo maliit at halos 100 metro ang lapad. Kulay asul ang tubig at medyo kakaiba. Sa ibabaw ng Frosty Swamp ay puting ambon. Itinuro ng medical saint ang Frosty Swamp at sinabing, "Ito ang Frosty Swamp. Ayon sa aming mga tala, ang Frosty Swamp ay humigit kumulang 10,000 metro ang lalim. At ang temperatura ay hindi kapani-paniwalang mababa sa ibaba. Kahit na ang isang ikawalong ranggo na Grandmaster ay maaaring hindi maabot ang ibaba." "Sigurado ka ba dito?" Kahit na ang isang ikawalong ranggo na Grandmaster ay hindi kayang maabot ang ibaba. Sa ilalim ng maskara, seryoso ang mukha ni Thea. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumango siya at sinabing, "Kailangan kong subukan. Kung hindi ko kaya, magpapa-abort ako." "Ma'am," tumango ang medical saint, "ang Sangon Bloom ay madaling makilala. Sinasabi ng aming mga sinaunang tala na ito ay isang cyan na bulaklak na may 9 na dahon." Binigyan ng medical saint si Thea ng detalyadong paliwanag tungkol sa Sangon Bloom. Hindi pa siya nakakita ng Sangon Bloom bago ngunit nabasa niya ang tungkol dito sa mga talaan ng Medical Valley. Iyon ay kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng bulaklak sa ilalim ng Frosty Swamp sa kanilang lambak. Sige, Kabanata 1379. Tumango si Thea. Pagkatapos, tumalon siya sa latian. Kaagad, nakaramdam siya ng matinding lamig sa buong katawan. Pakiramdam niya ay nasa isang malamig na kalaliman siya at hindi mapigilan ang panginginig sa malamig na tubig. Sa sandaling iyon, mabilis na bumubulwak ang dugo sa kanyang katawan sa kanyang mga ugat. Ang kanyang dugo ay naglabas ng isang makapangyarihang enerhiya, na dumadaloy sa kanyang katawan, na lumalaban sa cold energy na pumasok sa kanyang katawan. Patuloy na lumalangoy si Thea sa latian. Habang lumalalim siya, mas mababa ang temperatura ng tubig. Bukod dito, kinailangan niyang tiisin ang napakalaking presyo ng tubig. Ang presyo ng tubig ay napakalakas, at mahirap para sa kanya na makayanan ito kahit nasa dugo ng espiritong pagong. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sinabi ng medical saint na kahit na ang isang ikawalong ranggo na Grandmaster ay maaaring hindi maabot ang ibaba. Matapos ma-activate ang dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan, ang kanyang lakas ay magiging isang 8th rank Grandmaster at maaaring lumampas pa sa peak ng ikawalong rank. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na labanan ang presyo ng tubig. Nang mga sandaling iyon ay kumikirot ang kanyang balat na parang may pumipiga sa kanya. Dapat kong ingatan. Kailangan kong hanapin ang Sangon Bloom para gamutin ang mga internal injuries ko para makapunta ako sa Durandal para lumahok sa International Martial Arts Conference. Kailangan kong manalo sa unang pwesto at makuha ang Excalibur. Pinasaya ni Thea ang sarili.
At isang matatag na resolusyon ang nabuo sa kanyang puso. Pinakilos niya ang kanyang true energy at ang kapangyarihan ng dugo ng spirit turtle at patuloy na lumalangoy ng mas malalim sa latian. 3,000 metro, 5,000 metro, 8,000 metro. Hindi nagtagal. Naabot niya ang 8,000 metro ang lalim sa Frosty Swamp. Hindi na niya ito nakayanan at hindi na siya makalakad pa. Ang temperatura ay masyadong mababa. At ang presyo ng tubig ay masyadong matindi. Bukod dito, mayroon pa rin siyang mga sugat. At ang buong lakas niya ay naging dahilan upang lumala ang mga ito. Ang cold energy sa kanyang katawan ay nagdulot din ng matinding sakit na kumalat sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang maskara ay na-distort dahil sa sakit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thea na siya ay nasa problema at kailangan niyang lumabas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, masusuffocate siya hanggang sa mamatay. Matapos maulit ang kanyang pinsala, hindi natarante siya at galit na lumangoy paitaas. Gayunpaman, unti-unting nawala ang kanyang kamalayan. Si Thea ay naging hindi kapani-paniwalang balisa at lumangoy patungo sa isang batong pader. Sumandal siya rito at ginamit ang mga bato bilang pingga. Sa tulong ng mga bato, mabilis siyang umakyat. Habang lumalangoy, nakarating siya sa isang yungib. At sinisipsip siya ng malakas na puwersa ng pagsipsip dito. Nagdulot ito ng matinding panik sa kanya. Siya ay ganap na walang magawa. Nagkaroon ng puyo ng tubig sa loob ng yungib. At ang kanyang payat na katawan ay sinisipsip dito. Unti-unting hinihila siya nitong papasok sa kuweba. Dahan-dahan siyang nahihilo at tuluyang nahimatay. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan si Thea. Binuksan niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang paligid. Itim ang paligid niya, at walang pinanggagalingan ng liwanag. Siya ay isang malakas na martial artist at kitang-kita niya ang kanyang paligid sa dilim. Ang kuweba sa ilalim ng lupa ay napapaligiran ng tubig. Siya ay naanod sa pampang sa loob ng kuweba sa ilalim ng lupa. Tumayo si Thea, at ang matinding sakit ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Buhay pa ba ako? Ang matinding sakit ay nagpatibay sa kanya na siya ay buhay pa. Takot na takot siya habang inaalala ang pangyayari sa Frosty Swamp. Ito ay isang malapit na tawag. Sa kabutihang palad, siya ay isang martial artist at maaaring magpatuloy sa ilang sandali nang hindi humihinga. Kung hindi, gagawin niya, ay nalunod sa ilalim ng Frosty Swamp. Nasaan ako? Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpahinga. Ang sakit ay naibsan. Nahihirapan siyang tumayo at maingat na inilibot ang paligid. Kabanata 1380. Nadala si Thea sa kuweba habang dumaraan sa pader na bato. May malakas na puyo ng tubig na sumipsap sa kanya sa ilalim ng lupang kuweba. Namatay si Thea, at nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng lupa. Wala siyang ideya kung nasaan siya. Inilibot ni Thea ang paligid at naghanap ng paraan para makaalis. Naglakad siya papunta sa gilid ng dalampasigan at agad niyang napansin na basa ito at natatakpan ng lumot. Kaya, patuloy siyang sumulong ng maingat. Makalipas ang maikling paglalakad, nakarating siya sa isang dead end. Naisip niya na siya ay nakulong sa isang medyo maliit na kuweba sa ilalim ng lupa. Mga 500 metro kwadrado. Napapaligiran ito ng mga batong pader. At walang nakikitang daan palabas. Ito ay isang patay na dulo. Nakatayo si Thea sa madilim at mamasa-masa na kuweba. Nakatingin sa paligid. Hinawakan niya ang kanyang baba at bamulong. Ang tanging paraan ba para makaalis sa tubig? Walang maliwanag na labasan. At ang tubig ay tila ang tanging paraan niya palabas. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi sapat upang suportahan siya upang lumangoy muli sa tubig. Kung muli niyang nakasalubong ang malakas na puyo ng tubig, maaaring hindi siya mapalad na mabuhay. Hindi niya pinansin ang mamasa-masa na lugar at umupo.
Pinaandar ang dugo ng spirit turtle upang patatagin ang pinsala sa kanyang katawan. Kasabay nito, inis kanya ang kanyang paligid. Bigla niyang napansin ang tila mga inukit sa pader na bato sa kanyang harapan. Napukaw ang kanyang pag-uusisa, at lumapit siya upang siyasatin. Ang pader na bato ay natatakpan ng lumot. Sa mga ibabaw na walang lumot, napansin niya ang ilang mga salita. Gusto niyang tanggalin ang lumot upang makita ang mga salitang nakatago sa ilalim ng mga ito, ngunit biglang naisip ang malevolent sword. Malevolent sword. Tumalon siya sa latian gamit ang malevolent sword. Gayunpaman, nalaman niyang nawalan siya ng espada matapos mamatay sa latian. Pinakilos ni Thea ang kanyang true energy. At mabilis na damaloy ang dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan. Kaagad, naramdaman niya ang lokasyon ng malevolent sword. Naramdaman din ng espada ang dugo ng spirit turtle. Biglang bumangon ang malevolent sword mula sa ilalim ng latian at lumipad patungo sa underground cavern kung saan sinisipsip si Thea. Dumaan ito sa malakas na puyo ng tubig at sumunod sa batis. Whoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang malevolent sword mula sa tubig. Iniunat ni Thea ang kanyang kamay at hinawakan ang espada. Hinaplos niya ang espada. At isang mapagmahal na ekspresyon ang nabuo sa kanyang maputlang mukha. Bumulong si Thea, isa ka talagang divine sword. Mararamdaman mo ang lakas ko at bumalik ka sa akin. Hawak ang malevolent sword. Mabilis na tinanggal ni Thea ang lumot sa pader na bato. Matapos maalis ang lumot, nabunyag ang mga salita sa dingding na bato. Ang mga salita ay sinaunang mga teksto mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong nakaraan, hindi naiintindihan ni Thea ang mga sinaunang pictograph na ito, ngunit partikular na natutunan ang mga ito online kapag nagsasalin ng impormasyon tungkol sa demonic sword. Sa makatuwid, unti-unti niyang kinuha ang sinaunang wikang pictograph na umiral 1,000 taon na ang nakalilipas. Maingat niyang tiningnan ang mga pictograph. Pagkabasa nito, nagulat siya. Ano? Ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. At hindi niya maiwasang mapabulalas. Paano ito posible? Hindi ito kapani-paniwala. Hindi makapaniwala si Thea na makakatagpo siya ng ganoong bagay sa isang kuweba sa ilalim ng lupa sa Frosty Swamp ng Medical Valley. Ang impormasyong nakatala sa mga dingding ay may kaugnayan sa sandata ni James. Crucifer. Ang Crucifer ay isang sandata at isang supernatural na pag-iral na may kapangyarihang buhayin ang mga patay. Gayunpaman, palaging mayroong yin at yang. Nagkaroon ng polarity ang lahat. Umiral ang Crucifer para magligtas ng mga buhay. Samantalang umiral ang Exalter para kumitil ng buhay. Mayroong purong heavenly breath, at mayroon ding kahabag-habag na demonic breath. Mayroong invincible body CD, at mayroon ding hindi masisira na murderous energy, na sum-iris sa lahat. May mga medikal na aklat, ngunit gayon din ang aklat ng malas. Matapos basahin ni Thea ang impormasyon sa pader na bato, huminga siya ng malalim sa gulat. Naglakad siya papunta sa pader na bato at nakita niya ang isang estatwa ng ulo ng dragon. Matagal nang gumuho ang estatwa at naging tambak ng mga durog na bato. Na kanina pa napapansin ni Thea. Inalis ni Thea ang mga bato.